Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat, papuri pasalamat ay nauuko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at nawa ang pagpapala kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mga minamahal na kapatid magulang, sa tingin natin, napapanahon na dapat natin pag-usapan at ipaunawa, lalong-lalo na para sa ating mga minamahal na kapatid na not yet Muslim o hindi pa nga mga Muslim, non-Muslim. Sapagkat kung hindi lingid sa ating kaalaman, tayo ay gumawa ng video 2 days ago or 1 day ago na patungkol sa baboy at sinabi natin na bawal ang baboy, ito ay haram, ito ay hindi maganda kahit saan pa ito naroroon. At marami ang nakapanood sa ating mga hindi pa Muslim ang nagtatanong bakit nga daw ba naging bawal ang baboy para sa mga Muslim. Okay, maaari ang ating mga kapatid na Muslim ay alam na ang patungkol sa bagay na ito, subalit ang dami pa rin na nagtatanong ano nga ba yung dahilan? Hindi ba? Bawal sa Islam, bawal para sa mga Muslim, subalit nananatili sila na nagtatanong kung ano nga daw ba yung dahilan. Bakit nga daw ba nating mga Muslim iniiwasan at hindi kinakain ang baboy? So biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang ating tatalakayin sa mga minuto na ito. At alam ko mga minamahal na kapatid magulang na ang live natin ay alas 11 ng gabi na halos, 11 PM. At sapagkat ito ang ating mga libreng oras sa mga panahon na ito, maghapon tayo naging abala sa schools natin, university natin, mga ginagawa natin. At kaya naman sa mga oras na ito, alam natin na konti ang magiging viewers natin sapagkat sa live ito at alas 11 na ng gabi. At maaari ang iba ay natutulog na. Subalit magiging recorded naman ang live na ito mga minamahal na kapatid magulang. Kaya i-share po natin sapagkat napakahalaga at importante na ipaliwanag o na maipaliwanag natin sa ating mga minamahal na kapatid na hindi pa Muslim ang patungkol sa bagay na ito. Sapagkat hindi nila alam ang dahilan. Maaring ibang mga Muslim din hindi nila alam ang dahilan kung bakit nga babawal ang baboy. Pag tinanong sila bakit bawal ang baboy sa inyong mga Muslim, paano natin ito ngayon sasagutin? So inshallah ta'ala mga minamahal na kapatid magulang, sa lahat ng nanonood, i-share ho natin ito. At bago natin talakayin ang ating tatalakayin ay bumati muna tayo mga minamahal na kapatid magulang para sa ating mga nanonood sa mga oras na ito at ilang sandali ay tatalakayin na natin ang ating paksa. Kay kapatid na JR, sabi niya siya ay nanonood. Okay? May mga emoji. Sa ating kapatid na si Leonilo Hernandez, sabi niya, Assalamualaikum brother, shout out from Barcelona, Spain. Balik Islam po ako. Mashallah, nawa ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa. At nawa, pagtibayan tayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala saan man tayo naroroon. At sa ating kapatid na si JR, sabi niya siya ay nasa Davao. Nawa ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa. So inshallah ta'ala mga minamahal na kapatid magulang, siguro hindi na natin papatagalin pa sapagkat katulad ng sinabi ko, magiging recorded naman ang live na ito at inshallah ta'ala nawa pakinggan ng ating mga minamahal na kapatid na hindi pa Muslim o kahit ikaw na Muslim ka na rin sapagkat marami tayong matututunan. Maaari ito yung panahon na kung saan malalaman natin kung paano nga ba natin maipapaliwanag sa mga Muslim, sa mga not yet Muslim, hindi pa Muslim, kung bakit hindi tayo kumakain ng baboy. Napaka-importante nito sapagkat katulad ng ginawa kong video mga minamahal na kapatid magulang 2 days ago or 1 day, ito ay medyo maraming hindi pa Muslim or maraming views ang video na iyon at marami nagtataka bakit ba sa inyong mga Muslim bawal yan? Hindi ba? Nilikha naman yan ng Diyos daw. Sinasabi ng mga hindi pa Muslim ba't hindi daw kinakain ng mga Muslim? Hindi ba? So ito po yung mga dahilan. At 3 dahilan ang ating babanggitin sa mga minuto na ito may namahal na kapatid magulang. At ngayon, alam natin sa atin sa Pilipinas, bare months, nagpasok na ang November,
nagpasok na ang December. Ito na yung marami silang handaan na maaari baboy isa sa mga kinakatay nila at inshallah ta'ala maunawaan talaga nila na ang baboy ay kahit sa mga hindi Muslim ay makakasama rin po mga minamahal na kapatid magulang. Hindi porke pinagbawal sa mga Muslim ang baboy ika ay sa Muslim lamang. Sapagkat kapag ka nagbabawal si Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Panginoon, ito ay para sa pangkalahatan at ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Okay? Para sa mga not yet Muslim na magiging maaari iiwasan niya ang baboy dahil sa napakaganda ng maidudulot nito kapag iniwasan mo ang baboy, minamahal na kapatid. Ito ay napakagandang dahilan o magandang kaalaman ng ating makukuha sa mga panahon na ito. Okay? At ngayon, unang dahilan, mga minamahal na kapatid magulang, kung bakit nga po ba hindi kumakain kami mga Muslim o ang mga Muslim or pinagbawal sa Islam ang pagkain ng baboy sapagkat ito po ay direktang inutos ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, malinaw ho ang ating dahilan. Hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim sapagkat ito ay direktang ipinagbabawal ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano kanyang sinabi sa Quran? Kanyang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ وَالدَّمُ وَاللَّحْمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Sinabi ni Allah sa marangal na Quran, ipinagbawal sa inyo ang maita. Tatlo yung sinabi niya dito actually. Okay? At marami pang pagpapaliwanag ang mga ulama natin dito, pero gusto natin mag-focus dun sa patungkol sa baboy. Okay, tatlo yung sinabi ni Allah dito. Maita, ibig sabihin double dead. Okay? Maita, ibig sabihin may mga nakikita tayong hayop na patay na. Iniisip ng iba, uy, may isang pwedeng kainin doon na hayop. May kalabaw na patay. Hindi ba? Kalabaw na patay or baka na patay. Hindi ba? Kapag ka ang isang patay na talagang, for example, nasagasaan at napakadumi na nangyari dun sa karne niya. Napakaduming ilang araw na. Maaring nabubulok na. Hindi na ho ito pwedeng kainin natin. Hindi lamang ho baboy, minamahal na kapatid magulang, ang mga double dead din po. Sapagkat ang mga kinakain natin dapat ay naayon mula sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na halal po dapat. Unang-una, dapat malinis, dapat hindi na torture, dapat hindi kung ano-anong nagagawa sa mga kinakatay na kakainin natin. Sapagkat ang ating kinakain, di ba, ang ating mga kinakatay na yan, ito ay diretso sa katawan natin at posible magdulot ito ng hindi maganda para sa atin. Pangalawa, dam. Ibig sabihin ng dam, dugo. Hindi ho tayo pwede kumain ng dugo. Okay, yung mga dugo na nagmula sa hayop, yung mga pagkinitil natin na hayop, pag kinatay, may mga tumutulo na marami doon. Yung iba, iniipon nila, iniinom pa ng hilaw, subhanallah. Hindi ho yun pwede para sa atin. Walahmul khinzir. At ito, ang baboy na ito. Laham, karne ng baboy. Bawal natin itong kainin, minamahal na kapatid magulang. Bawal natin kainin ang karne ng baboy. Katulad yan, sinabi ko dun sa nagva-viral na post. Sabi niya, ang baboy daw ay malinis kapag ka nagmula sa bukid, sapagkat ang baboy na nagmula sa bukid ay ang kinakain lang nito ay mga damo at malilinis ito. Hindi po, minamahal na kapatid magulang. Hindi ni Allah sinabi sa marangal na aya na ito, sa marangal na Quran, na ang baboy magiging haram lamang kapag ka sa syudad kasi ang syudad ay marumi. Ang baboy ay haram lamang sa ganito, ganyan, hindi. Ang sinabi po ni Allah sa marangal na Quran, lahmal khinzir. Ibig sabihin, karne ng karne ng baboy. Direct ang sinabi ni Allah ang karne ng baboy, kaya kahit saan po nagmula ang baboy, kahit syudad, bundok, bukid, kahit saan ho, ito po ay mananatiling hindi malinis at haram. Okay, mga minamahal na kapatid magulang. So, ito yung unang dahilan natin. Direktang ipinagbawal sa
Islam. Direktang ipinagbabawal sa Quran ang pagkain ng baboy. Ibig sabihin, bilang isang Muslim po, katangian ho namin bilang isang mga Muslim, kapag po may ipinag-utos si Allah subhanahu wa ta'ala, para sa mga nanonood natin na hindi pa Muslim, not yet Muslim, at i-share ho natin ito mga minamahal na kapatid ng maunawaan nilang lahat. Ngayon, kapag sinabi natin na kapag nagbanggit si Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Panginoon ng pagbabawal sa Quran, ang agaran nating ginagawa, sami'na wa ata'na. Tayo ay susunod, ang mga Muslim ay susunod, at narinig nila at susunod sila kung ano ang sinabi ni Allah sa marangal na Quran. Okay, sa first point na sinabi natin dito, minamahal na kapatid magulang, parang maaaring sapat na to. Hindi ba kasi bilang isang Muslim, kapag sinabi po ni Allah na haram, hurrimat alaykumul maytah, waddam, walahmal khinzir, ipinagbawal sa inyo ni Allah ang dugo, ang double dead, at ang karne ng baboy, hindi na tayo magtatanong na bakit ipinagbawal. Hindi ba? Hindi ba't ang baboy ay nilikha naman din, kahit anong dahilan pa man na sinabi natin na gusto mong sabihin, kapag kasi Allah subhanahu wa ta'ala na ang nagbigay ng hukom, ng judge para sa bagay na ito, haram, bawal, susundin na lamang po ng mga Muslim ito. Okay? Malinaw yun, minamahal na kapatid. Unang dahilan kung bakit nga ba bawal para sa mga Muslim ang baboy ay may direktang pagbabawal po mismo sa Quran. And of course, mayroon tayong mga verses sa Bible, sa mga libro na yan, na bawal din naman po talaga ang baboy. Minamahal na kapatid magulang. Pero yung sapat na yun, first point natin, na bawal ang baboy sapagkat direktang ipinagbawal ito sa Quran, hurrimat alaykum. At ang ginagawa ng mga Muslim bilang isang Muslim, sami'na wa ata'na, narinig natin at susundin natin ang ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon naman, pangalawang punto natin, patungkol sa usaping kalusugan, minamahal na kapatid magulang. Pagdating sa usaping kalusugan, ang baboy, subhanallah, itong baboy na ito, isa to sa may pinakamataas na mga fats. Kumbaga, sinasabi nila ng mga doktor na kapag halimbawa pupunta ka at may sakit ka sa high blood or kahit saan pa man, ang unang ipagbabawal sa iyo, huwag kang kakain ng baboy. Huwag kang kakain ng baboy sapagkat ang baboy ay nagdadala ng mga hindi magaganda para sa kalusugan natin. Hindi ba? At na-discover din ng mga scientist na ang baboy ay meron po itong isang mga bulate, mga uod, mismo sa kanyang laman, na kahit anong init o lamig ng panahon, pakuluan, ibabad sa kahit ano pa man yan, hindi namamatay ang mga uod na ito, na nasa laman mismo ng baboy, minamahal na kapatid. Okay? Sa usapang kalusugan at kalinisan, hindi na natin talaga kakainin ang baboy. Ito yung pangalawang dahilan. Okay? Pagdating sa kalusugan, sobrang ipinagbabawal din po ng mga doktor ang pagkain ng baboy, hindi lamang nagmula sa Quran. Pati ang mga doktor na hindi nila alam ang paliwanag na ito, ipinagbabawal nila kasi hindi naman talaga ito maganda. Pakinggan niyo mga minamahal na kapatid, di ba? Napakaganda ng wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ating Panginoon patungkol sa bagay na ito. Sapagkat nauna na niyang ipinagbawal na masama ang baboy bago pa madiskubre ng mga doktor, ng mga scientist na masama pala talaga ang baboy. Hindi ba? Subhanallah. Kaya nga meron tayong hadith, kaida, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Walang pinsala at walang makakapinsala. Sapagkat kung ang kakain ka ng baboy, alam mo na palang bawal ito, alam mo nang haram ito, minamahal na kapatid, huwag mo nang gawin. Sapagkat ang baboy ay mayroong napaka-negatibong dulot sa ating katawan. Hindi ba? Malinaw yun mga minamahal na kapatid magulang. Yun ang ating pangalawang punto dito sa maikling paliwanag na ito para sa ating mga not yet Muslim. Okay? Ngayon, una sinabi ko na mayroong direktang pagbabawal sa Quran, kaya ang gagawin nating mga Muslim dahil sinabi ni Allah na bawal ang baboy, susunod tayo. Sami'na wa ata'na. Pangalawa na sinabi natin, ang baboy ay bago pa man madiskubre ng mga doktor, ng mga scientist,
na madumi ang baboy, si Allah pinagbawalan na tayo. Subhanallah. Si Allah sinabi na haram ang baboy. Haram ang baboy na ito bago pa man sabihin ng mga doktor, ng mga scientist na madumi ang baboy. Hindi ba? Bago pa nila ipagbawal sa mga pasyente nila ang baboy, si Allah subhanahu wa ta'ala binigyan ka na ng payo. O kayong mga tao, innama harrama alaykumul mayta wa lahmal khinzir. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinagbabawal sa inyo ang ang karne ng baboy na ito. Lastly, at pangatlong dahilan na meron tayo ay ang kalinisan sa spiritual at disiplina. Kumbaga, in short, disiplina. Disiplina. Sapagkat mayroong ibang mga tao na sinabi na nga na haram, sinabi na nga na bawal, nananatili pa rin nilang ginagawa. Pero bilang isang Muslim po, bilang isang mananampalataya na sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating ginagawa ay kung ano ang inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Disiplina para sa atin. Kaya nga ang 5 beses na pagsasala sa isang araw, isa itong disiplina para sa isang Muslim, hindi ba? So sinusunod natin ito, gumigising tayo ng madaling araw para magsala ng Salatul Fajr. Hindi ba? At pagkatapos nun, minamahal na kapatid magulang, ito yung makukuha natin yung disiplina. At sa pag-iwas mo sa baboy, na kahit hindi na natin pag-usapan ang mga talata o mga bersikulo, scientifically, madumi naman talaga ang baboy, hindi ba? At kapag iniiwasan mo to, matututunan mo ang disiplinang hinahangad ng Islam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, subhanallah, mga minamahal na kapatid magulang, nawa ang maikling video na ito ay magbigay linaw para sa ating mga minamahal na kapatid magulang na not yet Muslim, hindi pa Muslim, na maunawaan nila na kahit sa mga Muslim po, kahit sa mga hindi Muslim, ay ang karne ng baboy, ito rin po ay makakasama para sa ating lahat. Mapa-Muslim, hindi Muslim, para sa ating lahat ay ipinagbawal po ni Allah ang baboy sapagkat ito naman po talaga ay mayroong maruming daladala na bagay. Ito po ay ginawang pagsubok para sa atin, hindi ba? Sapagkat nagbawal lang nga si Allah ng isang bagay, doon kanya susubukin. Kung talagang totoo yung pananampalataya mo, kung totoong yung pagsunod mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, iiwasan mo ang baboy na ito, subhanallah. At ibig sabihin natin, iiwasan mo ang lahat ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba mga minamahal na kapatid magulang, sa lahat po ng bumabati ng salam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh po sa inyong lahat. Sa ating kapatid na Nur Bunso, salamu alaikum. Watching from Jeddah. Watching from Jeddah, watching from Zamboanga. Meron tayong kapatid na Zamboanga, Mashallah, jazakumullah khairan, nawain na sa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin. At ang ating kapatid na si Abdullah, watching, Ating kapatid na si Ummi, salamu alaikum po, watching from KSA. Mashallah. Si ating kapatid na si Zach, mashallah, jazakallah khairan. Nag-send siya ng stars, Mashallah, jazakallah khairan sa ating kapatid na si Julak Dam. Salamu alaikum Ustad, shout out watching from KSA. Idol Ustad, Naway na sa mabuting kalagayan po ang bawat isa. Sinabi ni Ana Muslima, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh po. Sinabi ng ating kapatid na Zach, tanong ko lang Ustad, paano pag hindi natin alam na ang kinain natin ay isang lutuan lang sa isang kaldero po, sukran? Hindi alam. Ibig sabihin, gagawin kong malinaw yung tanong ng ating kapatid na ito. Papaano daw na hindi natin alam na ang kaldero pala, halimbawa na pinaglutuan, ay may baboy. Pero ang kinain naman natin ay maaari manok. Parang ganun ba, brother? Okay. Ngayon, mga minamahal na kapatid magulang, kapag hindi ho natin alam, pero before tayo kumain, of course, kung ikaw ay nasa Pilipinas, dapat maging maingat po tayo. Okay? Kapag nasa Pilipinas ka, suriin mo muna. Mukhang manok naman lahat to. Mukhang okay naman siya. Mukhang kung kaya mong magtanong para masigurado, pwedeng magtanong ka rin. At pagkatapos nun, ginawa mo na yung part mo, ginawa mo na yung trabaho mo na alamin muna
Okay? At kinalaunan, pagkatapos mong kumain, pagkatapos mong siguraduhin, nalaman mo na ay may baboy pala yun. Ito po ay hindi po tayo nagkasala dito sapagkat hindi mo naman alam unang-una ginawa mo na yung parte mo na tinanong mo na, nagtanong ka na malinis ba to, halal ba to, wala bang baboy to, sinabi naman nila oo, wala, at ikaw naman kampante ka na wala na at nasigurado na at hindi mo alam, kinalaunan biglang sinabi ng oy may baboy yung pinaglutuan, hindi ba? At pagkatapos ng subhanallah, si Allah subhanahu wa ta'ala ay maawain. Di ba? Fattaqullaha mastata'tum. Katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya. Ibig sabihin, sa word na sinabi ni Allah sa marangal na Quran, Fattaqullaha mastata'tum, katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya. Ibig sabihin, gawin nyo ang part nyo. Alamin mo na may baboy, walang baboy, okay. Nalaman mo na 100% walang baboy, okay, alhamdulillah. At pagkatapos nalaman mo na may baboy pala, subhanallah. Hindi ba? Minamahal na kapatid. Ito ay mga bagay na kung saan ito ay labas na tayo doon, mga minamahal na kapatid, kumbaga. Sinabi ng ating kapatid na si Zakaria, Assalamualaikum, watching, waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Watching from Riyadh, nawa ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa. Sinabi ng ating kapatid, viewing from Napindan, Taguig, watching from Riyadh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, watching from Makkah, Kuwait, mashallah. Tapos may nagtanong pa rin, ano kaya yung tanong ng ating kapatid na ito? Sanabi niya, Ustad, paano kung nautusan ka bumili beef na karne, tapos akala mo beef talaga, kaso pork pala, tapos may natira, binigay nila sa'yo, nakain mo na, at di mo alam sa huli, mapanalaman na pork pala, kasala ba? Subhanallah, hindi ko alam. Siguro may namahal na kapatid magulang, Allah Ta'ala a'lam patungkol sa pagkakasala. Subalit sinabi ni Allah sa marangal na Quran, Fattaqullaha mastata'tum. Okay? Kung magkakasala o tatanggapin ni Allah ang kabutihan natin, si Allah Subhanahu Ta'ala ang nakakaalam nun. Okay? Pero kung labas na sa kaalaman natin, ginawa na natin ang lahat ng maaari upang malaman natin, upang masigurado natin na manok pala to or beef pala tong kinakain natin, 100% ka na ginawa mo na ang part mo, alhamdulillah, insyaAllah ta'ala, ano man ang mangyari, si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad at maawain. Katulad nga sa aya, Fattaqullaha mastata'tum. Ibig sabihin, kapag nasa ganyang mga sitwasyon, gawin natin yung mga part natin. Suriin natin, mukhang baboy yung karne nito. Mukhang baboy yung amoy nito. Okay, tanungin mo yung may-ari, baboy ba to? Hindi ba? Pag ginawa na natin yung insyaAllah ta'ala, ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsisikap natin patungkol sa bagay na ito. At magiging rewarded ka pa dun sa pagsisikap mo na sinisigurado mo muna na halal ang kinakain mo bago mo ito kainin. Hindi ba? Si ating kapatid na from Bahrain, nawain na sambuti ang kalagayan po ang bawat isa. Sinabi ng ating kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching here in KSA, Riyadh. Inshallah, nawa mga minamahal na kapatid magulang, sa unahan po ng video na ito, ng live na ito, ay nabanggit natin ang mga dahilan. Okay, nabanggit natin ang mga dahilan kung bakit nga ba para sa ating mga Muslim ay hindi tayo pwede o bawal tayo kumain ng baboy. Okay? At ang video na ang paliwanag natin sa mga tatlong dahilan na ating nabanggit sa unahan ng video na ito ay insyaAllah magsilbing maunawaan ng ating mga minamahal na kapatid na hindi pa Muslim at maging da'wa para sa kanila na malaman nila kung gaano nga ba kaganda ang turo ng Islam. Ang Islam, minamahal na kapatid, way of life. Ultimo pagkain, papagbawalan ka. Ultimo pagkain, ibibigay sa'yo kung ano yung mas mainam. Hindi ba? Katulad nga ng sinasabi ko kanina, bago pa man madiskubre ng mga doktor, ng mga scientist na sa baboy, sa karne ng baboy, ay mayroong mga uod na hindi namamatay kahit anong gawin mo, lutuin mo, pakuluan mo sa pinakamainit na tubig, hindi namamatay ang uod na ito. Subhanallah. At sinasabi nila na ang baboy ay isa sa pinakamadumi na hayop na nanalalaytay dito sa mundong ito. Doktor na ang nagsasabi nito. Doktor na, mga scientist na.
Bago pa nila madiscover yun, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoon, pinagbawalan na tayo kumain ng baboy. Subhanallah. Pakinggan nyo, tingnan nyo kung gaano kaganda ang turo ng Islam. Sinabi niya, nagbanggit pa si Allah ng aya mula sa Quran, Innama harrama alaykumul mayta waddam wa lahmal khinzir. Ipinagbabawal sa inyong ika ang mga double dead, ang mga dugo, at ang karne ng baboy. Subhanallah. Direktang sinabi ni Allah sa marangal na Quran ang pagbabawal na ito. Hindi ba, minamahal na kapatid? Kung ating isasabuhay ang turo ng Islam, subhanallah, magiging maganda ang pamumuhay natin dito sa mundong ito, minamahal na kapatid magulang. Katulad ng sinasabi ko, Islam may gabay ito para sa lahat. Di ba? Pagkain, pang-araw-araw na pamumuhay, pagdarasal mo na 5 beses sa isang araw, pag-inom ng tubig, hindi ba? Pagpili ng dapat kainin. Napakaganda ng turo ng Islam, minamahal na kapatid magulang. At inshallah ta'ala, nawa, katulad ng sinasabi ko, ay i-share ho natin ang video na ito at nabanggit ko na rin ho ang 3 dahilan na ating sinabi sa video na ito, sa live na ito. Ulitin ko na lamang po. Una, ang sinabi ko sapagkat almost 20 or 30 minutes na tayong naka-live, ang unang dahilan na sinabi ko kung bakit nga po ba bawal ang baboy sa Muslim, una, pinagbawalan po ng direkta si Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim. Pinagbawalan ni Allah tayo sa Quran, hurrimat alaykumul mayta. Ipinagbawal sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga double dead, ang karni ng baboy. Kapag Muslim ka, bilang isang Muslim, anong gagawin natin? Susunod tayo sa kung anong sinabi ni Allah. Pangalawa, bago pa madiscover ng mga scientist na masama ang baboy, pinagbawal na ito ni Allah. Ibig sabihin, parte ito ng kalinisan, parte ng kalusugan natin. Pangatlo ay ang disiplina. Kung mananatili kang sumusunod mula sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magiging disiplina para sa iyo. At sa ating mga minamahal na kapatid magulang ay nawa na sambuting kalagayan po ang bawat isa. Katulad ng sinabi ko, gusto ko po ang magiging tanong natin, may mga tanong dito, subalit gusto natin magiging connected pa rin sa live natin patungkol sa baboy. Okay, inshallah ta'ala. Kaya naman, mga minamahal na kapatid magulang, sa mga sinabi natin, nawa ay magbukas ito ng puso para sa ating mga minamahal na kapatid na hindi pa Muslim, upang nang maunawaan nila kung gaano kaganda ang turo ng Islam. Hindi ba? Katulad na sinabi ng ating kapatid, Islam is a complete way of life. Tama po, minamahal na kapatid magulang. No? Sinabi ng ating kapatid, kung alam lang ng mga non-Muslim kung gaano talaga ang tunay na aral at turo ng Islam, ay talagang may in love sila tulad ng pagka-in love nila sa subhanallah. Tama po mga minamahal na kapatid magulang. Sinabi ng ating kapatid na ito, sige sagutin natin. Assalamualaikum. Sino po ba ang pwedeng makakita ng buhok ng isang babaeng muslima? Sino? Una, kapag ang babaeng muslima ay, for example, may asawa na, of course, asawa niya, 'di ba? Tatay niya at mga kapatid niya at kapwa niya babae. Sobrang short explanation yun, mga minamahal na kapatid. At maliban doon, Allahu a'alam, kapag kahit meron kang kaibigan na lalaki, hindi ba? Kaibigan na lalaki, kahit pa yan ay kaibigan mo mula pagkabata, kapag ikaw ay umabot na sa edad ng bulok, tinatawag natin na pag-puberty, let's say 12 or 10 age, pataas, mga ganon, ay bawal nang makita ng mga iba pang lalaki na hindi mo naman kaano-ano ang iyong buhok. Okay? Nawa ay, inshallah, gagawa tayo ng special topic patungkol dito sa tanong na ito. At nawa nagbigay ng konting linaw sa ating kapatid na ito. Ibig sabihin, bawal makita ng mga kababata mo na hindi mo naman kaano-ano ang buhok mo. Pero, ang pwedeng makakita kung may asawa na si sister, halimbawa, pwede niyang makita ng asawa ang buhok mo. Ito, buhok, okay? Ang tatay mo, kung may tatay ka. At ang mga kapatid mo. Kapatid, okay? So, Allahu Ta'ala a'alam, sa mas magdaling malilinawin natin, inshallah Ta'ala, gagawa tayong live special para dito.
para mas maging malinaw sa ating kapatid na ito. Okay, sabi niya, alhamdulillah, syukran Ustad. Nawa ay maging linaw yan, ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para sa ating mga bagong manonood. Inshallah, naway maunawan. Sumuha ko na, hindi po talaga pwede siya. No? Tama po. At ngayon po, inshallah, 11:35 na ng gabi at bukas po meron tayong klase. Kasakuyan po nag-aaral sa isang university. At inshallah ta'ala, kaya nga po naging live natin alas 11 ng gabi, At sapagkat ito lamang po yung oras na naging available ngayong araw. At nawa, katulad ng sinasabi ko, minamahal na kapatid magulang, magsilbing aral ito para sa lahat, no? At jazakumullah khairan, nawa ibiyaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga minamahal na kapatid magulang na nanatiling nanonood sa mga live na ito at i-share po natin at dalo ala khair kafa'ilihi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ka-share mo ang video na ito, halimbawa lamang, at mga sinabi tayo ng mga kabutihan dito, at ito ay nagdulot din ng kabutihan sa isang tao, sinabuhay niya ang mga sinabi natin na mabubuti, ikaw ay rewarded din na nag-share na ang video na ito. Subhanallah. Tingnan niyo kung gaano kaganda ang Islam. Hindi ba? Islam is a way of life. Hindi ba? Kaya, hanggang dito na lamang mga minamahal na kapatid magulang. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.